May mga pangyayari sa ating bansa na hindi natin nakikita at napapansin. Simula nang nawala ang isang Miriam Santiago at Rodrigo Duterte, na nagtapos ang kanyang termino sa pagkapangulo ng bansa, ay marami ang nalungkot at nanghinayang sa mga ito. Ano man ang ating gawin ay kailangan nating tanggapin ang kapalaran at katotohanan buhay at kapangyarihan ng tao. Ang lahat ay hindi nananatili sa mundong ito. Binibigyan tayo ng itaas ng mga senyales na hindi natin kung minsan napapansin, lalo na't sa mga nangyayari sa ating bayan pagdating sa kapangyarihan ng isang politiko. Mga paghahangad na makuha ang gobyerno ng Pilipinas sa pangsarili nilang interes at layunin, sila ang maghari sa taong bayan. Kaya nangyayari ang walang katapusang gulo sa ating bansa dahil sa mga politikong mapag-ambisyon sa mataas na kapangyarihan sa gobyerno. Ang mga ganitong uri ng mga politiko ay hindi rin basta-bastang nakakapasok sa isang mataas na pamunuan ng isang bansa. Iba ang maglaro ang tadhana at iba ring mag-isip ng paraan ang lumikha ng lahat ng bagay sa mundong ito. Bago gumalaw ang mga kampo ng mga walang kwentang mga politiko, naglagay na siya ng mga bantay at mensahero na ginagamit ngayon ng itaas upang maging saksi sa mga nangyayari sa loob ng gobyerno at ilantad ang mga politikong ito sa taong bayan, na nagsisilbing pangontra upang pigilan sila sa kanilang mga layunin na ngayon ay nangyayari na hindi mo aakalaing sila ang tunay na hadlang at tinik sa kanilang lalamunan sa kanilang maling mga katwiran. Una si Miriam Santiago na matagal nang nagsilbi sa ating gobyerno bilang isang senador. Kung hatulan nating may sala yan, di ibig lang dahil crooked siya, ibig lang sabihin tayo, honest tayo. Ngayon, kung lahat pala tayo honest, o marami pala tayo sa atin ay honest, why is the Philippines often, or if not all the time, why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Yan, sagutin niyo ako niyan. Nagpapakalinis kayo? Aba kung malinis pala ang mga opisyalis natin at malinis pala sa buong bansa, bakit palagi tayong nililista ng Transparency International as one of the most corrupt countries in the world? Magtitingnan tayo? Sino kaya dito? Noon pa man nakikitaan na natin ito ng kahangahangang husay at talino pagdating sa larangan ng batas. Isa siya sa mga saksi sa kamalian ng gobyerno noon panahon ng mga dilawang politiko at nagsisilbing mensahero ng taong bayan na pinakikinggan. Pangalawa si Rodrigo Duterte na ilang dekadang naging mayor ng Davao, na isa rin siya sa mga mata sa mga nangyayaring katiwalian, krimen at paglaganap ng drugs sa ating bansa, na isa si Duterte sa mga bumabanat noon kay Mar Rojas pagdating sa Yolanda at sa kalakalan ng droga. Mga natutulungan ng PhilHealth sa Davao City, bukas alas 8 ng umaga, ibibigay ko sa kanya ang lista ng mga Davaoenyo na natulungan ng PhilHealth at ng gobyerno sa Davao City. I do not believe you. You have made so many promises in your term in the government. On lahat, halos wala kayong nag-ibigay sa tao. Puro daldal, puro announcement, puro lahat. No implementation. If there is one, it's all corruption. Sila ang nagsilbing harang upang hindi makapasok ang mga politikong ito. Nung nagtapos ang dilawang administrasyon, upang magpalit ng presidente, ginamit ng itaas ang dalawang ito upang basagin ang tatlong ito para hindi mapagtagumpayan ang hawakan ng gobyerno ng Pilipinas na maging pangulo ng bansa, kaya hinayaan niyang tumakbo ang dalawang ito. Kilala naman natin na matalik na magkaibigan ang dalawang ito, lalo na sa kanilang tunay na prinsipyo para sa tao, na hindi magbabatuhan ng masasakit na salita, magkalaban sa iisang posisyon, pero magkaibigan sa iisang layunin para sa ikabubuti ng bayan. Kaya nandito ang dalawang ito para buwagin ang pagpapatuloy ng mga dilawang politiko na walang pagbabagong nangyayari sa bansa. Upang mapunta sa dalawang ito ang tiwala ng taong bayan patungo sa pagbabago, kaya si Duterte ang naging presidente. Pangatlo, Sara Duterte. Alam naman natin noon pa man magkalaban na ang Marcos at Aquino sa politika. Tulad ni Marcos Sr., pinabagsak siya ng mga nag-aambisyon sa kapangyarihan tulad ng mga dilawan at komunista. At sari-saring paninira sa administrasyong Marcos Sr.
na tumagal ng ilang dekada na tumatak sa isipan ng taong bayan na masama at magnanakaw ang mga Marcos. Na marami pa ring naniniwala na mabuti ang pamilya Marcos dahil sa magandang ginawa ng ama nito sa pagpapagawa ng mga magagandang proyekto, ang kaniyang anak na si BBM ang tila nakikita nilang dahilan ng mga loyalista ang magtutuloy at makakagawa nito. Si Sara Duterte ang nagsilbing paraan para makabalik ang mga Marcos sa gobyerno na binigyan sila ng pagkakataon upang linisin ang kanilang pangalan sa matagal na panahon. Isa rin si Marcoleta sa panahong ito na kumakandidato bilang senador. Pero umatras sa ibang kadahilanan. Pero para sa akin, ito ang gustong mangyari ng itaas. So, not really a warning. Bahala kayo. Bahala kayo kung anong gusto ninyo na tao. Inyo yan. Ang akin lang, pagdating ng panahon, basta sinabi ko sa inyo, and he is a very weak leader, ang karakter niya, except for the name. Pero ang tatay, pero siya, anong ginawa niya? He may make twin hands down. Okay. If that is what the Filipino wants, go ahead. Basta alam ninyo, yan droga na yan. Pero pag ako ang umabot dyan sa iyo, pasensya tayo. Sa pagpasok ni Marcos Jr. sa pagkapresidente, ay marami ang umaasa sa pagpapatuloy ng mga proyekto ng kanyang ama at proyekto ni Duterte. Pero hindi ganito ang nangyari, kundi lalo lang naging magulo ang pagpapatakbo nito. Pang-apat, Vic Rodriguez, ang taong ito ang nakakita at nakapansin ng mga galawan ng mga politiko sa loob ng palasyo. Si Vic Rodriguez ang naging saksi kung anong klaseng tao ang nasa paligid ni BBM na nasa loob ng gobyerno, na isa sa mga nagsiwalat ng kanyang karanasan at mensahero, na ngayon ay ating pinakikinggan at pinaniniwalaan na ginagamit na kasangkapan ng itaas upang ilantad ang mga politikong ito. Ako ay inappoint bilang Presidential Chief of Staff after my stint as Executive Secretary. But sa tingin ko nga noon, hindi na untenable na yung sitwasyon namin sa Malacanang. Ako hindi ko na kailangan yan. Bakit sino ba kaaway mo doon? Yung mga gustong maging Pangulo pero hindi naman binoto ng tao. Yung mga astang Pangulo, wala namang mandato. Marami ron sa Malacanang. At alam naman ng taong bayan who I'm referring to. At hindi lang isang tao yan. Kaya nga nagkakagulo ngayon ang ating bansa. Si Sara Duterte ang nagsisilbing harang na ginagamit ngayong kasangkapan ng itaas upang pigilan ang pagpasok ng mga kampon ng mga walang kwentang mga politiko sa gobyerno dahil hindi para sa kanila ang kapangyarihang ito. Kahit anong pagsira nito upang makuha ang kapangyarihan sa gobyerno, ay hindi nilang magawang pasukin ito, kundi nananatiling matibay dahil alam ng Vice-Presidente na masama ang mga layunin nito. Dahil saksi siya sa mga maling nangyayari sa loob ng kasalukuyang administrasyon at sinamahan pa ng pagpuntirya nila kay Pangulong Duterte sa kaso ng EJK at War on Drugs, na nagiging gulo ngayon ng bansa dahil may kinalaman din dito ang korupsyon, na isa rin sa binabato kay Sara Duterte. Ako sa narrative nila, there was one time meron akong narinig na interview sa isang tao na nagsabi siya na how can you support the Vice President when she refuses to answer the question about confidential funds. But if you can remember, umattend ako sa hearing ng House of Representatives. Una, umattend ako. I refused to take an oath because wala naman sa rules nila. But wala silang tinanong sa akin, kung maalala nyo, i-review ninyo yung hearing. Not one question was asked of me. So I do not understand saan nanggagaling yung sinasabi nila that I refuse to answer because nandoon yung mga personnel ng OVP, lahat ng tinawag nila nandoon. In fact, kinulong pa nga nila si Yusek Laika Lopez. Nandoon ako. I protested sa kanilang anong tawag dyan? Sa kanilang rules na ang pinapagawa nila sa akin ay wala sa rules nila. And they net a dead end doon sa hearings nila na nag-decide na lang sila, okay, i-impeach na lang natin ito siya without any evidence at all of wrongdoing. Because this is about the 2028 election. It's not about ICC, it's not about the impeachment, it's not about confidential funds. It's about
the 2028 elections. The impeachment is a glorified disqualification case against me. Kasi hindi rin naman nila ako tinanong, tatakbo ka ba talaga na president o hindi? Kasi hindi rin naman ako makasagot na ano pa naman ako makakasagot, December of 2026. So by the time siguro naisip nila, too late na yan, hindi na namin kakayanin na manalo or no, hindi ko alam kung anong iniisip nila. I really do not know. Kung naglagay ng harang ang itaas, naglagay din siya ng isang matalinong tao na tagapagbantay upang makipagharap at ilayo ang mga politikong ito sa kanilang kagustuhan. Panglima Rodante Marcoleta. Sa pag-atras ni Marcoleta at pagbabalik niya ng Kongreso, dumating ang taong ito na si Martin Romualdez bilang Speaker. Si Marcoleta ang nagsilbing bantay at mata sa loob ng Kongreso upang guluhin at pigilan ang kanilang mga plano sa mga alagad ni Martin Romualdez sa pag-impeach kay Sara Duterte. Pero hindi naging madali ang lahat ng ito pinagtulungan at pinaginitan siya ng mga ito, na hindi man lang nila napigilan ang taong ito, kundi nagawa niyang ilantad ang layunin nito sa publiko. Kung pipigilan nila ako, di ba nyo naiintindihan kung anong klaseng procedure, kung anong klaseng tuntunin na ang meron kami? Pang-17 taong ko na sa Congress, ngayon ko lang po nakita ang mga pangyayari ito. Nalulungkot po ako, nagdaramdam ako, nai-stress ako kung bakit nangyari ito. Ito lamang pagdinig na ito in aid of legislation. Kayo po na nasa media, alam kong nalalaman na ninyo, hindi na po in aid of legislation. Kung totoo po na isinasaalang-alang namin yung paggasta at kailangan po nating busisiin, tama naman po yun. Lahat tayo katungkulan nating maging transparent, maging accountable. Ang tanong, ang House of Representatives po ba ang gaganap sa tungkulin ng Commission on Audit? Pagka ganun, tanggalin na po natin ang COA sapagkat sila na po ang nag-o-audit. Wala po sa tungkulin namin ang mag-audit. At dito na nagsimula ang pagkalap niya ng impormasyon dokumento sa mga kongresistang pumirma sa impeachment na may kapalit na malaking halaga. Dahil sa dami ng kanyang natuklasan, muli siyang tumakbo bilang isang senador. Na napagtagumpayan niya ito dahil ramdam ng taong bayan ang mabuting puso nito. Base na rin sa pagkakaintindi ko sa mga dokumento na nagsilbing ebidensya. Mabigat ito. Paano kung matanong ang isa sa kanila, naiintindihan mo ba ito? Akala ko pumirma ka rito eh. Ito yung masakit. Ito yung pinakamabigat na mangyayari. Makukulong silang lahat yan pag nangyayari. At sa pagpasok niya sa Senado, dala-dala niya ang mga kaalaman tungkol sa kalakaran ng Kongreso na siya niya ngayon ginagamit na ebidensya upang pigilan naman ang ilang senador sa layunin nito sa impeachment, gamit ang kanyang talino at kakayahan bilang abogado sa tamang pamamaraan at diskarte na hindi nila nailigaw sa kaalaman ng batas. Paano po yung fairness dito? Sari-sari nga pong violation, kaya nga ang paghahanilin tulad ko na nga, parang nagsaing ng kanin, talagang hilaw po eh. Bakit ipipilit natin? Isip-isipin po ninyo, sinasabi ng ating Constitution, isa lamang pong impeachment proceedings ang pwedeng i-initiate sa isang opisyal ng gobyerno at hindi po pwede ang 2 beses sa loob ng 1 taon. 4 na beses po ang ginawa nila. At kunwari, in-archive po yung 3 para lamang palitawin na 1 lang ang nabuhay. Nasaan naman po yung katwiran? Kung sarili pong tuntunin, ayaw pong sagutin, ayaw pong talimahin, pagkatapos ipipilit po natin sapagkat nag-MR sila. Ano po ang kasaysayan ng MR? Sabi ko nga po, napakasimple po nung 1-year ban rule ng Supreme Court. Lagi natin tandaan, ang lahat ay may dahilan hanggat ipinipilit ng mga politiko ang mali nilang prinsipyo hindi nila mapagtatagumpayang makuha ang kanilang gusto. Sila ang magsisilbing harang at tagapagbantay sa mga politikong naghahangad makuha ang mataas na kapangyarihan sa gobyerno na hindi para sa kanila ang bagay na ito. Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman. Follow nyo ako para makagawa